Hello mga kaswang, isang mapagpalang araw po sa inyo. Bago ko umpisa ng kwentong ito, shoutout ko lang saglit ang mga members ko. Una, shoutout kay Ma'am Marlene Patrono, kay Ma'am Rosemary Strauss, kay Ma'am Maria Victoria, kay Shane Martinez, kay Love Padilla. Shoutout Ma'am Tiffany Osaka, kay Robbie Jones. Shoutout din Mary Ann Sina Menendez. At sa huli, shoutout Ma'am Mary Relator. Yun lang po muna at maraming salamat. At sa lahat ng gustong magpapa-shoutout, comment lang kayo. Magsimula na tayo. Sinasabing kapag swerte mo ay swerte mo. Nakaukit na ang kapalaran mo sa mundo ng araw na isinilang ka pa lang. Ito ang kwento sa buhay ng sabongerang tibo na si Selena, na kung bansagan ay ace sa kanilang bayan sa Monte Vista. Hindi ko naman mahal ang tomboy na yon, Mero. Mas mahal kita syempre. Nakikisama lang ako sa kanya sa kahirapan ng buhay, no? Bulalas ni Ira kay Mero na isang Kristo sa sabungan sa kanilang bayan. Natawa naman si Mero sa tinura ni Ira sa kanya. Mukhang pera si Ira at hindi iyon lingid sa kaalaman ng mga taga-nayon nila. Ginagamit lamang nito ang mukha para perahan ang mga mayayaman sa kanilang lugar. Nang wala na yatang pumatol dito, ay ang kaibigan niyang tomboy na si Ace, yun na naman ang dinapuan. Naiinis si Mero sa kaangasan ni Ace, kaya inagaw niya ang kasintahan nito. Binigwasan kasi siya sa mukha ni Ace sa loob ng sabungan nang sinubukan niya itong diskartehan. Kasi kahit tomboy si Ace ay hanip naman ito sa ganda at sexy ang katawan. Hindi pa nakamove on si Mero sa suntok ni Ace sa mukha niya. Hanggang ngayon kasi ay namamaga pa. Malakas sumuntok ang tomboy na yon na minsan ay nagko-coach ng taekwondo sa mga high school students sa kanilang bayan. Talaga, Ira, kung ganon, sasamahan mo talaga ako ngayong gabing ito. Wika ni Mero na sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi. Makakaganti din ako sa iyong tomboy ka, ani Mero sa sarili. Naglambiti naman si Ira sa batok ni Mero. Ano namang mapapala ko dun sa Ace na yun, ha? Siyempre, kahit papaano masipag yun, kaya pineperahan ko lang. Kaso wala na akong mahuthot sa tibong yun. May sakit ang nanay niya at nasa ospital parati. Laging ubos ang pera niya sa gamutan ng ina. Kaya dito na lang ako sa'yo, Mero. Malambing na wika naman ni Ira sa lalaki. Pag sure ba, basta pa paliligayahin mo ako gabi-gabi at hindi ka na babalik sa tibo na Ace na yon. Nakangising wika ni Mero. Hindi na ako babalik sa kanya. I swear, Mero, sa isang lalaki ko lang naman talaga nadama ang tunay na kaligayahan eh. Nakangiting sagot ni Ira. At mas liligaya ka sa piling ko, Ira. Tama ang desisyon mong iwanan si Ace at dumito na lang sa piling ko. Nagkatawang wika naman ni Mero. Nagpupuyos ang kalooban ni Ace sa lahat ng narinig. Tinawagan kasi siya ng kaibigan niyang nagtatrabaho sa bar na yon dahil nag-aalala kay Ira nang makita itong kasama si Mero na Kristo ng sabungan sa kanilang bayan. Sa loob ng 2 taong kasama ni Ace si Ira, ay hindi niya aakalaing ganito lang pala ang tingin nito sa kanya. Isang gatasan ng pera at ngayong naghihirap siya ng sobra, ay binabasura siya ng dalaga para kumapit na naman sa iba.
Nagsisisi si Ace na hindi nakinig sa inay Sonia niya. Ilang beses na siyang pinayuhan ng ina na hiwalayan si Ira. Sinabi kasi ni Sonia ay pera niya lang ang habol ni Ira. Kahit ilang beses na siyang nawala ng pera sa wallet, ay hinayaan lamang iyon ni Ace dahil sa pagmamahal niya kay Ira. Hindi niya aakalaing magagawa ni Ira sa kanya ang ganito. Ang ipagpapalit siya nito sa isang lalaking walang kwenta. Ang 2 taon nilang pinagsamahan ay baliwala lang pala rito. Hindi napigilan ni Ace ang pamumuo ng luha sa mga mata na mas lalong ibinaba ang sombrero. Nakakahiya at baka may kakilala siya roon. Makikita siyang iniyakan niya ang walang kwentang si Ira. Akala mo rin kawiwilihan ko ang kagaya mong manloloko, Ira. Pues, ito na ang huling araw na mamahalin kita. Ni Ace tinungga ang bote ng beer. Lumabas din talaga ang tunay na kulay mo, no? Huwag kang mag-alala, Ira. At ihahanda ko na ang mga gamit mo. Ihahatid ko pa rito. Maangas na wika ni Ace matapos ubusin ng isang boteng beer. Nagmamadaling nagtungo si Ace sa kanyang motorsiklo na nasa labas ng bar. Uuwi siya sa bahay para iligpit ang lahat ng gamit ni Ira. Ihahatid niya ang mga gamit nito sa bar. Makalipas ang 2 oras ay bumalik si Ace sa bar. Bit-bit ang maleta ni Ira. 12:00 na ng hating gabi. Halos lahat ng tao ay nagkasiyahan sa gitna ng dance floor. Habang si Ace ay kitang-kita ang halikan ni na Ira at Miro sa isang mesa sa sulok ng bar. Bumuga ng malalim na hininga si Ace. Unang kabiguan niya sa pag-ibig at hindi na siya uulit. Tanggap na niya na walang totoong babae ang magmamahal sa kagaya niyang tombits. Kung di siya peperahan ay gagawin lamang siyang katulong ng mga babae kung tutuusin ay mas maganda pa siya. Napahiyaw si Ira matapos ibalibag ni Ace ang maleta niya sa harapan nila ni Miro. Ano ba? Bastos ka! Sigaw ni Ira na tinakasan ng kulay ang muka matapos makita si Ace sa harapan nila ni Miro. Napangisi si Ace sa nakitang pagkagulat ni Ira, habang si Miro naman ay nagmamadaling napatayo. Hindi pa naka-move on ang mukha niya sa sakit matapos tamaan ng suntok ni Ace. Baka magkaroon pa ngayon ng round 2 ang sapakan nila. Ang hirap pa namang talunin ng tomboy na ito kahit sa ang labanan, lalo na sa boxing o kahit sa judo o di kaya ay taekwondo. Lagi siyang tinatamaan sa bawat pag-iggas ng kamao nito, kaya napapaatras si Miro. Ace, wala talaga akong kasalanan dito. Bulalas ni Miro. Napatawa ng pag-ak si Ace. Okay lang, Miro. Hindi ako nagpunta rito para bugbugin ka. Hinatid ko lang ang mga gamit ni Ira para hindi na siya mahirapan pa. Pinagsawaan ko na yan, kaya sayong-sayo na. Maangas na wika ni Ace na tinalikuran ang dalawa. Anong sinasabi mong tomboy ka? Hoy, tumigil ka nga. Ang kapal ng mukha mo. Nanggagalaiting sigaw ni Ira kay Ace. Hindi pinansin ni Ace si Ira at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nais nang pumatak ang mga luhang pinipigil niya kanina pa. Bahala ka na sa buhay mo, Ira. Wala kang utang na loob. Ni Ace sa sarili. Ang kapal ng mukha mo, Ace. Ano? Sigaw ni Ira na hinarang si Ace sa daraanan niya. Mas makapal yata ang mukha mo, Ira. Ikaw pa ang may ganang magalit sa akin dahil sa kataksilan mo. Akala mo ba, pipigilan kita kung makahanap ka ng lalaki sa buhay mo? Malaya kang lumayas, Ira, para hindi ka na mahirapan pa. Dinala ko na ang lahat ng mga gamit mo. Nakangising saad ni Ace sa babae. Samantalang mula sa di kalayuan
ay napadako ang tingin ni Caleb sa pag-aaway ng dalawang babae. Halatang tomboys ang isa. Hindi siya dapat doon nakatuon, pero inagaw ng tomboys na yon ang atensyon ng mayamang si Caleb de Selva. "Boss, may mga babae na akong nakuha doon sa silid. Mamili ka na." Untag sa kanya ng kanang kamay niya. "Sandali, Mayong. Interesado ako sa tomboy na yan. Hanip. Ang ganda niya." Wika ni Caleb na naupo sa baganting mesa sa di kalayuan sa nagkakagulong tomboy at babae. "Ano? Palalayasin mo na ako? Ganon?" Gulat na tanong ni Ira at hindi makapaniwalang bulalas nito. "Alangan naman sa bahay ka pa titira, gayong may relasyon na kayo ni Miro. 2 taon kang tumira sa bahay na hindi umuupa, Ira. Gusto mo bang kwentahin ko ang babayaran mo sa upa ng bahay ng 2 taon? Pang-aasar na is kay Ira. Nakakainis din ang babaeng ito. Kumabit na nga, siya pa ang galit. "Hoy Ace, may relasyon tayo sa loob ng 2 taon. Kaya ako tumira sa bahay nyo. Bakit mo naman ako pagrerentahin, ha?" Namumula sa galit na tanong ni Ira. "Sige, kung yan ang gusto mo. Tinatapos ko na ang relasyon natin, Ira. Sa gabing ito ay tapos na tayo. Kaya dinala ko lahat ng gamit mo para hindi ka na may stress sa pagliligpit. Nandyan na lahat. Goodbye, Ira. At good luck na lang sa inyong dalawa ni Miro." Anyang akmang iiwanan na si Ira. Ngunit pinigil ni Ira ang mga kamay niya. Gulat na gulat pa si Ira matapos na iwinaksi ang mga kamay niya. "Huwag mo nga akong hahawakan. Baka may infectious disease na si Miro. Mahawaan mo pa ako." Mas lalong sumiklab sa nag-aapoy na galit si Ira sa sinabi ni Ace. "Hoy Tibo, ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Makinig ka. Ginagawa ka lang laruan ng mga babae. Walang magmamahal sa iyo at gagamitin ka lang para sa pera. Walang magkakagusto sa isang kagaya mo. Dream on." Singhal ni Ira na kumapit sa braso ng nakatangang si Miro. "Hindi ka kagaya ni Miro. Hindi mo maibibigay ang kaligayahan na hanap ng mga kagaya ko." Nagmamalaking wika ni Ira. Naikuyom naman ni Ace ang kamao. Kulang na lang talaga ng kaunti at masasapak na niya ang babaeng ito. Hindi man lang lubos na isip ni Ace kung papaano siyang naloko ni Ira ng 2 taon. "At walang sino man ang papatol sa gaya mong Tibo." Nakangising wika pa ni Ira. "At sino namang nagsabi sa iyong walang magmamahal sa kanya? Gayong ngayon pa lang ay nabihag na ako sa ganda niya." Tumayo mula sa kinaupuan ng isang makisig na lalaki na hindi kilala ni Ace. Hindi naman napigilan ni Ira ang pagbagsak ng panga sa nakitang napakatikas ng lalaking papalapit sa kanilang dalawa ni Ace. Ang gandang lalaki nito, dumagdag pa ang malalaki at matipunong braso nito na bakat sa suot na gray na t-shirt. Mukha itong mayaman si tindig at aura. I'm Caleb de Selva, miss. May I know you?" Hindi napigilang tanong ni Caleb sa tomboy na kanina pa tinitigan. Hindi mapigilan ni Caleb ang maakit sa ganda nito kahit na tomboy pa man ito. Selena Nieves. Ace na lang." Sagot naman ni Ace pero hindi man lang binagaksihan ng oras na tanggapin ang nakalahad na kamay ng lalaki. "Ako naman si Ira. Ira Delgado." Nakangiting wika din ni Ira na tatanggapin sana ang nakalahad na kamay ng lalaki. Ngunit napatanga ito nang naglanding ang kamay ni Caleb sa mga kamay ni Ace. "I like her. At mali ka sa sinasabi mong walang magkakagusto sa kanya. May mali yata sa mga mata mong nagustuhan ang cross eyes na lalaking katabi mo. Ano miss? Ano nga ulit pangalan mo?"
Ira ba yun? Pang-aasar ni Caleb kay Ira. Hindi na niya natitiis na naririnig ang mga pang-aapi nito kay Ace. Kaya naman, napatayo na siya para tulungan ang tomboy na si Ace. Bitawan mo nga yung kamay ko. Asik ni Ace na binabawi ang mga kamay sa pagkakahawak ni Caleb. Stay. Kanina ka pa inaalipusta ng babaeng iyan. Hindi ka lang ba gaganti? Bulong ni Caleb sa tenga ni Ace. Sandali naman itong natigilan na tila ba nag-iisip. Napatitig ito kay Caleb. Gusto mo ako? Sigurado ka? Nakangising wika ni Ace sa lalaking ayaw bitawan ang mga kamay niya. Tumango-tango naman si Caleb dahil iyon talaga ang totoo. Excuse me lang sir, ang babaeng iyan ay tomboy. Karelasyon ko siya at iniwan ko na siya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Papaano mong magustuhan ang isang tomboy na kagaya niya? Tila nahihibang na yata si Ira sa narinig na sinabi ng mayamang lalaki. Sa harapan niya na gusto nito si Ace. Napatawa ng pagak si Ace sa tinura ni Ira. Ikaw na ang may sabi na tomboy ako, Ira. At alam mo naman ang mga tomboy ay babae pa rin. Kung tutuusin, mas maganda ako sa iyo, Ira. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mas maganda ako sa iyo nang di hamak. Ang kapal talaga ng mukha mong nagmamaganda rito eh. Tomboy ka lang. Hiyaw ni Ira na nag-iinit na ang ulo sa pang-aasar na Ace sa kanya. Ngunit ang sunod na ginawa ni Ace ay hindi inaasahan ni Ira. Hinila nito ang manggas ng damit ng gwapo at mayamang lalaki. Hinalikan ito ni Ace sa labi. Napasinghap si Namiro, Ira at si Mayong na asista ni Caleb sa nakita. Walang sino mang babae sa bayan ng Monte Vista ang basta-basta na lang nanghahalik sa isang Caleb de Silvia. Pero may mga tinitira itong mga iabab. Kilala ito bilang masama ang ugali sa mga babae. Dati nga ay may babae itong sinampal matapos magtangkang akitin ito sa loob mismo ng bar na ito. Ngunit iba ang tibong si Ace. Sa halip na magalit si Caleb, ay nagugustuhan nito ang ginawa sa kanya ng tomboy. Kaya hinapit ni Caleb ang baywang ni Ace at mas lalo pang nilaliman ang kanilang halikan. Naalarma naman si Ace sa kabog ng kanyang puso. Wala pang sinumang lalaki ang gumising sa pagkababae niya. Walang sinuman ang mga kalahi ni Adan ang nanghalik sa kanya at nagpakabog ng puso niya ng ganito. Ang lalaking ito ang kauna-unahan lamang. Nang maghiwalay ang mga labi nila ni Caleb, ay malagkit na napatitig pa sila sa isa't isa. Ang matipunong braso ni Caleb ay nasa baywang ni Ace, habang ang dalawang kamay ni Ace naman ay biglang nasa batok pa rin ni Caleb. Tila nahimasmasan si Ace nang mapansing naghiyawan ang mga tao sa paligid. Sumisigaw ito ng, "Kiss her more, kiss her more." Kaagad na bumitaw si Ace sa lalaki, ngunit hinila siya nito papalapit sa katawan at muling siniil ng halik ang mga nakaawang niyang labi. Nakadalawang kiss na ang mukong na to ha. Mapagsamantala. Ani Ace sa sarili na inipon ng lakas at tinadyakan ng lalaki sa paa. Napahiyaw si Caleb sa sakit at nabitawan ang magandang dombits na kahalikan. Mabilis na kumilo si Ace na lumabas sa bar. Nakakahiya ang mga nangyayari. "I want her. I like her, Mayong. Find everything about Selena. At ang dalawang ito, iban mo sila simula sa araw na ito. Hindi na sila pwedeng pumasok na kahit sa mga bar na pag-aari ko sa buong Monte Vista." Maotoridad na utos ni Caleb sa kanyang bodyguard na si Mayong. Napasinghap na lang si Ira nang kumuha ng kutsilyo si Caleb, habang si Mero ay mabilis namang lumayo sa harapan ni Caleb. Nawindang si Ira matapos saksakin ni Caleb ang legs nito. "Boss,
Anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ng asistan niya. Natagpuan ko na ang babaeng mag-aalis ng sumpa ko. At siya yon. Ang tomboy na yon. Kaya pupuntahan ko siya. Sa kanya na ako titira. Nakangiwing wika ni Caleb. Ha? Boss, seryoso ka? Ang tomboy na yon talaga? Hindi ka naman bingi mayong, di ba? Kaya kilos na. Sundan natin siya. At ang dalawang to, kaladkarin niyo sila palabas ng bar. Hindi na sila maaaring tumuntong dito sa loob. Muling paalala ni Caleb sa mga tauhan niya. Kaagad naman kumilo sa mga ito. Kinaladkad nila sina Miro at Ira palabas ng bar. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ko. Hiyaw ni Ira nang kaladkarin ng dalawang bouncer sa bar. Bitawan niyo ko. Nagbabayad kami ng tama. Bakit niyo kami itataboy? Reklamo naman ni Miro. Bingi ka ba? Sabi ni boss. Ilalabas namin kayo at hindi na kailanman papapasukin sa bar na ito. Sagot naman ng bouncer na itinapon silang dalawa ni Ira at Miro sa labas ng bar. Inis na inis si Ira na inayos ang sarili. Sobrang napahiya siya nung gabing ito nang dahil kay Ace. Ang kapal ng mukha ng tomboy na yon para palayasin siya. Hindi lang iyon. Itinaboy pa siya palabas ng bar ng mayamang may-ari na si Caleb De Silva. Kilala mo ang lalaking iyon, Ira? Tanong ni Miro kay Ira. Tumango naman ang babae. Oo, napakayaman noon dito sa Monte Vista. Maraming pag-aari na bar ang lalaking iyon. Hindi lang bar, pati mga resort at restaurant. Hay, at nahalikan pa siya ni Ace. Puwisit talagang tibong yon sa buhay ko. Pagmumura ni Ira sa harapan ni Miro. Sa sobrang kalungkutan ni Ace, ay nagpunta siya sa likod ng kanyang bahay. May maliit kasing sapa roon at sa tabi ng sapa ay naroon ang maliit na kubo na sinadyang pinagawa ni Ace para gawing pahingahan. Malawak ang lupain ng mga magulang ni Ace sa Monte Vista na ginagawang sakahan ng kanyang mga kaanak. Hinahatian naman din sila ng kanilang mga kaanak sa aanihin sa mga pananim nila sa lupain ng mga magulang ni Ace. Pisting buhay to. Nakakainis. Naloko talaga ako ni Ira. Kung sana, nakinig ako kay Inay Sonia. Tumagdag pa ang gonggong na yun. Hinalikan pa talaga ako sa labi. Pinatid ni Ace ang isang paso ng bulaklak sa paanan niya. Ngunit nagsisi naman siya dahil alaga niya ang halamang iyon. Ay, sorry na. May San Francisco sa paso. Nadamay ka sa kamalasan ko. Anyang tila sirang kinakausap ang paso sa halaman at inayos iyon sa pagkakatayo. Hanggang sa natigilan na lamang si Ace nang marinig ang pagkakagulo ng mga alagang tandang sa kulungan. Nagmistula ang mga itong nakisali sa kalungkutan niya. Hindi pa naman madaling araw, pero tumitilaok na ang mga ito. Dick, mabuti pa kayo may feelings. Pero ang hayop na Ira na yon, ginagawa lang akong katasan. At ang Miro na yon, sa susunod, hindi lang isang sapag ang aabutin niya sa akin. Wika ni Ace na kinakausap ang isang pulang tandang sa loob ng kulungan. Ngunit natigilan na lamang si Ace nang mula sa rumaragasang tubig ng sapa ay may parang pakpak na pumapagaspa sa gilid. Maliwanag naman sa kinaroroonan ni Ace kaya nakikita niya ang gilid ng sapa. Isang tandang ang hindi makatayo at pumapagaspas mula sa kabilang dako ng sapa. Hala, kaninong tandang iyan? Nagmamadaling nilapitan ni Ace ang tandang. Doon niya napansin na sugatan ang legs nito at may dugo pa. Binuhat ni Ace ang tandang at dinala sa loob ng kubo. Wait lang ha, titignan natin yung sugat mo ha. Parang nasugatan ka ng kutsilyo eh.
Sinadya ba to? Sino bang malapit na tao ang gumawa nito sa'yo? Kawawa ka naman. Halika, gagamutin na kita. Malambing na wika ni Tombets sa tandang na puti. Ang pogi mo namang manok ka. Sino kayang may-ari sa'yo at hinayaan kang masugatan? Tanong ni Ace sa manok na tila ba tao itong kinakausap niya. Nag-ingay lamang ang manok na tila naman sumasagot sa tanong ni Ace. Tuwang-tuwa si Ace sa manok na puti na nagmistulang sumasagot kapag kinakausap niya. Hanggang sa nakatulog na lamang si Ace sa papag sa kubo, habang ang tandang na puti ay nasa mesa sa loob ng kubo. Sumapo habang nakatitig sa mahimbing na natutulog na si Ace. Sa mga sumunod na araw ay naging tahimik rin naman ang buhay ng Tombets. Wala nang aira sa bahay niya at maaliwalas ang pakiramdam niya habang nililinis ang sugat ng tandang. Kunti na lang at magiging okay ka na, Ugis. Binansagan kasi ni Ace na ugis ang tandang na nakita niya sa tabi ng sapa. Hanggang ngayon kasi ay wala namang naghanap ng nawawalang puting tandang sa mga kapitbahay niya. Kaya inampon niya na lang ang tandang na si Ugis. Kinahapunan ay nasa sabungan na naman si Ace sa kanilang bayan. Bitbit niya ang tandang niyang pula. Hanggang sa nakita niya si Ira na nakakapit sa bisig ni Miro. Parang Ace, okay ka lang ba? Tuluyan ka na palang hiniwalayan ni Ira. Untag sa kanya ni Paeng na nakadama ng awa sa kanya. Isa din ito sa mga nagiging kaibigan ni Ace sa sabungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ace. Ganun talaga. Pag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Ganun lang yung paring Paeng. Kung sabagay, maghanap na lang tayo ng pamari sa manok mo, pre. Tara pre, malay mo swerte tayo sa araw na ito. Nag-aper pa si na Paeng at Ace bago humanap ng pamari sa mga dalang panabong. Tila naman pumanig sa kanila ang swerte dahil sunod-sunod ang panalo ng panabong ni Ace. Masaya siyang binigyan ng tig-1,000 na balato ang mga kaibigan sa sabungan. May mukha ka pa talagang magpapakita sa akin. Matapos ang ginawa mong pamamahiya sa akin sa bar. Asik naman ni Ira kay Ace nang palabas na sa sabungan ang Tombets. Hindi ito pinansin ni Ace kaya mas lalo lamang nang gagalaiti si Ira sa ginawa ng dating kinakasamang tibo. Ace, nakakainis ka na ha? Hinarang ni Ira ang tomboy na si Ace. Kausapin mo muna yan pare, mukhang malakas ang tama ng utak na Ira. Hindi yata makamove on sa'yo. Natatawang wika naman ni Paeng. Ay, wala akong kilalang Ira pare. Kaya tara na, uuwi na tayo para maluto ni ina itong natalong panabong ng kalaban. Nakatawang wika naman ni Ace na hindi man lang tinapunan ng tingin si Ira. Ace, nananadya ka ba? Hindi naman, ikaw. Sadyang wala ka bang utak talaga? Ayaw kitang kausap, Ira, at nandidiri ako sa'yo. Kaya mas mabuti pang lumayo-layo ka sa akin. Sagot naman ni Ace. Bastos kang tibo ka. Bakit, Ira? Mukhang ako naman yata ang binabastos mo sa lagay na ito eh. Ayaw na kitang kausap. Hindi ka ba nakakaintindi? Pinandilata ng mga mata ni Ace si Ira. Natigilan si Ira sa ginawa sa kanya ni Ace. Napakalamig na ng pakikitungo nito sa kanya. Wala nang dating magiliw na si Ace kapag kinakausap niya. Hindi makapaniwala si Ira na ganon kadali siyang kalimutan ni Ace. Sa ilang araw kasing kasama niya si Miro, ay mukhang pinagsisihan niya yata na iniwan ang Tombe. Kung dati ay alagang-alaga siya ni Ace, ngayon kasi ay siya ang lahat na gumagawa sa bahay ni Miro, pati sa mga labahin nito. Masayang umuwi si Ace ng gabing iyon
Lalo pa at swinerte siya sa sabong. Malaki-laki ang panalo niya. Kinabukasan nun, Mabuti naman anak at nagising ka na sa katotohanan. nakangiting wika ni Sonia sa anak na sa isang umaga. Nakalabas na rin kasi ito sa ospital at masaya itong hindi naabutan sa bahay nila ang kinakasama ng anak na si Ira. Noon pa man ay inis na ito sa nasabing babae. Inay, sorry kung naging matigas ang ulo ko. Hindi ko naman matuturoan ang puso ko, inay. Malungkot na sa Ades. Alam niya sa sarili niyang babae siya, kaso ang mapaglaro niyang puso ay laging nahuhulog sa mga babae. Napangiti na lamang si Inay Sonia. Alam mo anak, okay lang yan. Tanggap kita kahit ano ka man. Ang ayaw ko lang ay nakakita kang pinaglalaruan ng mga babaeng mukhang pera. Tinapik ni Aling Sonia ang balikat ng anak. Alam mo bang, akala ko rin dati ay tibo ako. Abay sa sugalan kami nagkakilala ng itay mo, Ace. Oh, talaga, Nay? Excited na tanong ni Ace sa ina. Oo, mahilig din talaga ako sa manok panabong. Parang nasa lahi nating mga babae iyan eh. Naalala mo ang tita Lourdes mo na nakakatandang kapatid ko, di ba? Lagi sa derby yon. Nakatawang kwento pa ng Inay Sonia niya. Oo nga, Nay, no. Mahilig din si tita Lourdes sa manok panabong. Bulalas na Ace. Hinaplos ni Inay Sonia si Oges at napahagigik. Oo, anak. Kaya malay mo, nasa sabungan din ang destiny mo. O di kaya ay hindi pa lang dumating ang lalaking magpapaibig sa iyo. Inay naman, alam mo namang lalaki itong puso ko at hindi ako iibig ng lalaki, no? Hindi kami talo nun, no? Pagkasabi ni Ace sa mga katagang iyon, ay nag-iinit ang pisngi niya. Naalala niya ang halik ng lalaking nagpakilalang Caleb de Selva sa kanya noong gabing iyon. Hindi alam ni Ace pero bigla na lamang nagririgo doon ang kanyang puso nang maalala ang lalaking nagnakaw ng halik sa kanya. 2 beses pa talaga at hindi ginawang 10, di joke lang. Natatawa na lamang si Inay Sonia sabay kurot sa tagiliran ng anak. Ano, namumula ka anak ah? Bakit? May nagpatibok na ba sa puso ng dalaga kong titibo-tibo? Inay, kadiri ka. Hiyaw ni Ace na nagkikibit balikat. Itinaboy niya sa isipan ang nangyari ng nakaraang gabi. Imposibleng mangyaring magustuhan siya ni Caleb de Selva. Ayon sa nalaman niya mula sa impormasyon na si Caleb de Selva ay isang mayamang negosyante sa bayan ng Monte Vista. Baka nakainom lamang ito nung gabi na yon o kaya ay biglang nawala sa sarili. At ngayon ay dumako naman tayo sa kabilang dimensyon. Samantalang sa kaharian ng mga engkantong dalakit nun, ay nag-aalala si Haring Eros sa nakita niya. Kitang-kita niyang may babaeng hinalikan ang mayamang bilyonaryo na pinarusahan nila. Kapag mapapaibig nito ang babaeng iyon, ay mawawala na ang sumpa ng mayamang lalaki at mas manganganib sila sa kanilang tirahan. Itutuloy na ni Caleb de Selva ang kanyang balak sa kanilang lugar na gagawing resort at tuluyan na silang mawawala ng tirahan ng kanyang mga nasasakupan. Ang bilis namang nakakita ng babaeng hahalikan ang mayamang lalaking tagalupa na yon. Hindi pa naman yun natatakot sa atin. Nung humarap siya sa atin, ay tayo pang pinakiusapang umalis dito sa ating tahanan. Halos sirang-sira na ang kalikasan sa lugar na ito, Ama. Kaya wala na tayong matitirhan pa. Ani naman ang prinsipeng si Erwan. Hindi pwedeng mapaibig ang babaeng yon
sa pangahas na binatang iyon. Hindi pwede, Erwan. Kaya gagawa ako ng paraan. Ani naman ng Haring Eros. Pero ama, hindi mo siya pwedeng saktan. Hindi ko sasaktan ang tagalupang iyon, anak. Gagawa lang ako ng paraan na hindi maglalapit ang landas ng dalawang iyon. Para hindi na maalis ang sumpa sa pagkatao ng Caleb na iyon. Ama, sa tingin ko, hindi mangyayaring mahulog ang babaeng iyon kay Caleb. Dahil isa itong tomboy. Tomboy ang babaeng iniibig niya at sabongera pa. Kung mamalasin siya, baka ipagsabong pa siya ng babae at magiging tinola pa. Natutuwang wika ni Erwan na kwento niya sa amang si Eros. Sa mga sumunod na araw, ay giliw na giliw si Isa tandang niyang si Uges. Sa mga mata niya ay kakaiba ang manok na ito, sapagkat napakapogi nito sa paningin ni Is kahit hindi naliligo. At sa kalokohan ni Is, ay tinatabi niya sa kama ang manok na si Uges sa pagtulog. Nilalagyan lang niya ng diaper na band-aid. Di joke lang. Uges, ikaw na lang ang gagawin kong boyfriend ha. Malas yata ako sa mga babae. Kaya para safe, ikaw na lang ang gagawin kong boyfriend. Nakangiting wika ni Is. Sabay halik sa manok niyang si Uges. Hanggang sa gabing iyon, ay nakatulog ng mahimbing si Is. Walang kaalam-alam ang tomboy na si Is sa kababalagang nangyari kinagabihan. Nagliliwanag ang buong kwarto niya pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, at ang itinabi niyang manok sa kama na si Uges ay nagbagong anyo at naging makisig na lalaki. Ay, kailan pa kaya ako makakalaya sa sumpa kong ito? Kung sana ay mamahalin lang ako ni Selena. Kahit ano man ako, ay baka maging maayos din ang lahat. Pero imposible yon, sapagkat isa akong tandang. Malungkot na saad ng milyonaryong lalaki na si Caleb. Maingat na bumangon si Caleb sa kinahihigaan niya at malayang pinagmasdan ang tulog na tomboy sa kama. Kahit panlalaki ang gupit mo at maangas ka, ang ganda mo pa rin. Napapailing na lamang si Caleb na bumangon at nagtungo sa pinapagawa niyang resort. Pinatigil niya ang operasyon doon dahil sa nangyari sa kanya. Tahanan pala kasi ng mga engkantong talakit noon ang lupang bagong nabili ni Caleb, at naisipan niyang gawing resort para pagkaperahan. Boss, anong gagawin natin sa mga seedlings na pinapabili mo? Takang tanong ni Mayong sa amo niya na nagpabili ng mga seedlings ng balete. Itanim niyo yan sa paligid ng resort. Ipapalit natin ang mga punong yan sa hatahanan ng mga dalagit nun na pinutol ng mga tauhan ko. Seryosong wika ni Caleb. Napapailing na lamang si Mayong. Pero napakalaki na ng ginastos mo sa renovation ng lugar na ito, boss. Pakakawalan mo pa ba ito? Tanong ni Mayong sa amo. Hindi, pero makikipag-negotiate ako kay Haring Eros pagdating ng araw para sa pareho naming benepisyo sa lugar na ito. Naguguluhan si Mayong sa pinagsasabi ng amo niya. Pero bahala na nga ito. Ang tigas din kasi ng ulo ng amo niyang ito. Dati pa lang nang mabili nito ang lupaing ito sa bukaring bahagi ng Monte Vista, ay binalaan na ni Mayong ang amo niya. Binalaan niya tungkol sa mga engkantong naninirahan sa mga punong balete. Hindi kasi normal ang atmosfera ng paligid nang minsang dumalo sila roon. Matalas ang pandama ni Mayong pagdating sa mga elemento, kaya alam ni Mayong na maraming nakatira sa lugar na iyon na hindi nakikita.
Subalit, hindi nakinig ang negosyanteng si Caleb de Selva sa kanya kasi hindi ito naniniwala sa mga engkantot. Kaya naman ay pinarusahan ito ng mga engkantong dalagitnon matapos matagumpay na naputol nila ang iilang puno ng balete sa paligid. Ginawa itong tandang na puti at magiging tao lamang ito sa pagsapit ng alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. At kapag naging tao siya, ay mag-aabang na lang si Mayong. At pagpatak ng bukang liwayway naman, sa unang pagtilaok ng mga tandang na sabay-sabay sa paligid, ay babalik na ito sa pagiging tandang. Tsaka pa lamang maaalis ang sumpa sa pagkatao nito kapag may nagmamahal sa kanyang tunay, kahit isa pa siyang tandang. Kung mamalasin ay magiging sinabaw na manok si Caleb kapag nangyayari iyon. Kaya naman, ayaw na ayaw sana ni Mayong ang pinapagawa nitong tumira sa bahay ng tibong nakita nila sa bar kahapon. Sadyang malakas lang ang tama ng boss nila sa tibong iyon. Napapailing na lamang si Mayong at walang nagawa sa desisyon ng amo na tumira sa pamamahay ng tombits na si Selena o kung tawagin ay Ace. Samantala sa loob ng kubo, nagunat ng mga braso si Ace kay sarap ng tulog niya at lumulusot na pala sa sewang ng bintana ang araw na sumikat na sa silangan. Naghikab pa si Ace nang maalala ang tandang na si Ogis. Ogis! Ogis! Nasaan ka? Kinakabahan si Ace nang hindi makita sa kwarto niya ang tandang. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at nagulat na lamang siya nang makita ang ina sa kusina na bising-busy sa pagluluto. Napakabango ng humbang baboy na niluluto ni Inay Sonia. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Ace nang makita si Ogis na nakatungtong lang sa mesa na nakatingin sa ginagawa ni Inay Sonia. Aba, nandyan ka lang pala. Akala ko iniwan mo na akong pogi ka. Pinataka ng halik na isang manok. Si Inay Sonia naman ang natawa sa ginawa ng anak niya at napapailing. Kung sa bagay, ang gandang manok naman kasi ng tandang na ito at nakakawili. Kapag kinakausap mo ay tila naman sumasagot pa ito ng Kukurkuku. Koko. Gogo-gago. Kaya pati si Inay Sonia ay natuwa sa tandang na si Ogis. Eka pa nga ni Ace, kapag nangitlog daw si Ogis ay kakainin daw niya ang itlog ni Ogis. Di joke lang. Maaga ka pala sa palengke, Inay? Tanong ni Ace sa ina nang mapansin ang napakaraming groceries nila. Hindi naman eh. Mabilis na sagot ni Inay Sonia. Saan galing ang mga ito? May nag-deliver niyan para sa iyo raw. Napakamot sa ulong sagot ni Inay Sonia. Ha? Saan naman galing daw? Nakakunot noong tanong ni Ace sa ina. Sandaling nag-iisip ang ina niya. Ayos to. Caleb de Selva ba yun? Kaibigan mo raw. Ano? Nawindang si Ace sa sinabi ng kanyang ina na galing sa isang Caleb de Selva ang lahat ng grocery na iyon. Hala, anong pumasok sa kukote ng lalaking iyon, Inay? Napakamot na lamang sa ulo si Ace. Sino ba kasi iyang Caleb na yan? Ha? Seryosong tanong ng ina. Hindi nakasagot si Ace sa ina. Napakagatlabi na lamang siya nang naalala ang halik ni Caleb sa kanyang labi noong nakaraang gabi. Wala sa sariling nasalat niya ang labi at pinamulahan ng muka. Kaagad na itinaboy niya ang isiping iyon at kinarga si Ogis. Ogis, nakakain ka na ba? Hoy Ace, tinatanong kita. Hindi mo pa ako sinasagot.
Pagtawag ni Inay Sonia, dahil lumabas ng kusina si Ace bitbit si Ogis. Wala, Nay. Kakilala ko lang. Pasigaw na sagot ni Ace na nagtungo na sa likod bahay. Hindi na nawala sa isipan pa ni Ace ang lalaking si Caleb. Nakapagtatakang panay ang padala nito ng kung ano-ano sa bahay nila. Hindi naman niya alam kung saan ibabalik ang mga padala ni Caleb, lalo na mga grocery sa bahay. Sunod-sunod din ang panalo ni Ace sa sabong. Mukhang naniniwala siyang malas talaga ang dala ni Ira sa buhay niya. Dahil simula nang nawala ito sa buhay niya, ay sunod-sunod na ang kanyang swerte. Hanggang sa isang araw, ay nagkaroon ng hindi inaasang pangyayari sa buhay ni Ace. Inatake na naman ang ina niya sa sakit sa puso at kailangan ito ng agarang operasyon sa puso. Maghating gabi na ay hindi pa rin makatulog si Ace. Naghahanap siya ng pera buong araw. Ngunit kulang pa rin ang naipon niyang pera para sa operasyon ng kanyang nanay. Pagod na ang katawan ni Ace na bumangon sa kama. Hindi niya nakita si Ogis sa tabi niya, kaya hinanap niya ang tandang. Paglabas niya sa sala, ay naroon pala si Ogis sa sofa. Mag-aalas 12 na pala, nang bigla na lamang nagliwanag ang buong katawan ni Ogis. Namilog ang mga mata ni Ace na napahawak sa pinto nang nagbagong anyo ang kanyang ampon na tandang. Nagiging makisig itong lalaki na walang damit sa katawan. Mabuti na lang at nakatalikod ito kay Ace. Hindi nito nakita ang tombits na pinanawan na ng kulay ang mukha dahil sa nasaksihan. Nangangatog ang tuhod ni Ace at ilang beses na kumurap-kurap. Kinurot pa ni Ace ang braso sa pag-aakalang nananaginip siya. Ngunit hindi pa naginip ang nasaksihan niya. Gising na gising ang diwa niya. Nais na niyang tumakbo papalayo. Nakita niyang nagsuot ito ng damit na panlalaki na nakapatong kanina pa sa sofa. Nagtatalo ang nadaramang takot at pilit na katapangan sa dibdib ni Ace. Nais niyang kumprontahin sa Ogis, ngunit natatakot siya sa baka kung anong maaaring gawin ito sa kanya. Halos panawan ng ulirat si Ace nang bigla na lamang lumingon ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at napanganga si Ace nang makita ang mukha ng lalaki. Ikaw? Selena, nakita mo akong nagbabagong anyo. Nawindang nawika ni Caleb. Caleb o Ogis? Anong klaseng nilalang ka? Napatutop sa bibig na tanong ni Ace. Napaatras siya nang makitang naglalakad papalapit sa kanya si Caleb, hanggang sa nabunggo na ng likuran ni Ace ang pader ng sala. Wala na siyang matatakasan pa dahil nakatayo na si Caleb sa harapan niya. Hindi ako masamang nilalang, Selena. Isa akong taong isinumpa ng mga engkanto matapos kong ipaputol ang kanilang tirahan. Pagtatapat ni Caleb ng tungkol sa pagkatao niya. Napakunot ang noo ni Ace sa sinabi ni Caleb. Hindi siya makapaniwalang nag-e-ekse sa mundo ang ganitong kababalaghan. Pero paanong ipaliwanag ng katinuan niya ang nasaksihan niya sa ngayon? Naging tandang ka? Tanong ni Selena sa lalaki. Tumangutango naman ito. Nagiging tandang ako pagsapit ng bukang liwayway at sa pagsapit ng alas 12 ng gabi ay nagiging tao ako, Selena. Ace, tawagin mo kong Ace, hindi Selena. Pero teka, bakit ka ba narito sa akin? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Tanong naman ni Ace sa lalaki. Isang simpatikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Caleb. Ayaw kong aatakihin ang mama ko sa puso kapag malaman niya ang nangyari sa akin. Tsaka inampon mo ako nung sugatan ako.
Napakalaki ng pasasalamat ko sa iyo. At utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Pagsisinungaling ni Caleb. Ang totoong rason kung bakit narito siya sa bahay na ito ay dahil sa nabihag ni Ace ang kanyang puso. At umaasa si Caleb na si Ace ang puputol sa sumpa ng mga dalakit noon sa kanya. Hindi naman niya sinasadyang magkasala sa mga engkanto. Hindi niya alam na maraming nakatirang dalakit noon sa lugar na iyon. Oo, at binalaan siya ni Mayong. Pero hindi naman naniniwala si Caleb sa mga bagay na iyon. Wala sa isipan niya na mangyari sa kanya ang ganoong sumpa. Oo, at mananatili akong ganito hanggang sa darating ang isang tao na siyang puputol sa sumpang ito. Totoo ba talaga ang lahat ng sinabi mo? Para naman itong kwentong pambata. Bulalas na Ace kay Caleb. Patawarin mo ko, Selena. Hindi ko pwedeng gamitin ang pera ko para tulungan ka. Mahigit na ipinagbabawal ng mga engkanto sa akin. Naggamitin ko ang aking salapi simula nang isumpa nila ako. Nais kitang tulungan pero hindi ko magagamit ang pera sa iyo ng direkta. Tanging mga bagay-bagay lamang ang kaya kong ibigay sa iyo. Sa ngayon, paliwanag ni Caleb. Kaya pala puro pagkain ang dinadala nito sa kanilang bahay dahil hindi nito magagamit ang pera kapag direktang ibinigay sa kanya. At minsan pa nga, sabi pa nito, mula sa sahod ni Mayong ang perang binili niya sa mga pagkain nila dito sa bahay. Napabuntong hininga na lamang si Ace. Maghahanap ako ng solusyon, Caleb. Hindi ko pababayaan si inay. Pero, pwede mo akong isabong para matulungan kita. Titiyakin kong mananalo ako. Ano? Para sa operasyon ni Inay Sonia. Suwestyon ni Caleb kay Ace. Hindi ko yun gagawin, Caleb. Baka kung anong mangyari sa'yo eh. Luluwas tayo sa syudad. Halos 10 milyon ang patmani sa derby bukas sa Cockpit Arena. Isipin mo, napakalaking tulong na nito para sa ina mo. Pangungumbinsi ni Caleb kay Ace. Selena, sige na, pumayag ka na. Kailangang mapadali ang operasyon ni Inay Sonia. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Hindi nga pwede. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Caleb. Hindi na pwedeng ipansabong si Caleb. Kapag matalo ito sa sabong, ay mamamatay ito. At hindi niya kayang matatanggap iyon. Tao pa rin si Caleb na isinumpa ng mga dalakit nun. At hindi ito basta tandang lang. Isa pa, napamahal na sa kanya si Oges. Napapailing na lamang si Selena na malungkot na napatitig kay Caleb. Hindi niya maaaring isakripisyo ang kaligtasan nito. Isang milyonaryong binata si Caleb sa kanilang bayan sa Monte Vista. At kapag may masamang mangyari dito, ay mananagot siya. Hindi pwede, Caleb eh. Bulalas niya pa rin. Bakit hindi pwede ha? Nag-aalala ka ba sa akin? Mahalaga ba ako sa iyo, Ace? Mahal mo na ba ako? Excited na tanong ni Caleb. Inirapan ito ni Ace at dinuro sa noo. Ang kapal din ng mukha mo. Singkapal ng lamesa namin na gawa sa Nara. Tao ka. Ha, Caleb, at ayoko mapahamak si Oges. Alaga ko na si Oges, kaya hindi siya pwedeng mapahamak. Oo, kailangan ko ng pera, pero gagawan ko ito ng paraan. Uwi ka ni Ace na napabuga ng malalim na hininga. Sigurado kang hindi mo ko mahal, kahit kaunti lang? Seryosong tanong ni Caleb kay Ace na hinawakan ng maliit na mukha ng tombets. Namilog naman ang mga mata ni Ace habang nakatitig pa rin sa mga mata ni Caleb. May kung anong klaseng kabog sa kanyang puso ang nadarama habang magkahinang ang mga mata nila ni Caleb.
Ito ang unang pagkakataon na nakadama siya ng ganito sa isang lalaki. At si Caleb ang unang lalaki na nagpadama ng kakaiba sa puso ni Ace. Ace, alam mo bang seryoso ako na gusto kita nung unang beses pa lang kitang makita sa bar? Ace, ikaw ang unang babaeng hinangaan ko na kahit kailan ay hindi ko nakakalimutan. Simula ng araw na nakita kita sa bar ay hindi ka na nawawala sa isipan ko. Teka nga, lumayo ka nga sa akin. Mabilis na itinulak ni Ace si Caleb. Baka kasi hindi niya mapigil ang damdamin na nagsisimula ng umusbong sa puso. At makagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. Ang namumulang mga labi ni Caleb kasi ay nakakaakit. Parang kisarap halikan at nagiinit ang pagkaramdam niya sa sobrang lapit nilang dalawa ni Caleb. Selena, seryoso ako sa iyo. Tigilan mo ko, Ugis. Gagawin kitang tinulay. Banta ni Ace na hindi kayang salubungin ang mga mata ni Caleb. Okay, pero isabong mo ko. Mamaya ang derby at balita ko ay 3 wins ito. Malaki ang pot money. Sobra na ang perang yon para sa operasyon ni Inay Sonia. Kaya sige na, ito na ang paraan para matulungan ko kayo. Hindi ko nga gagawin yun, Caleb. Huwag ka nga makulit. Asar na wika ni Ace. Wala tayong ibang pwedeng gawin, Ace. Kung pwede ko lang sanang magamit ang pera ko. Pero hindi pwede eh. Wala namang ganong kalaking pera si Mayong para sa operasyon ni Inay Sonia. Hindi nga kita pwedeng isabong, Caleb. Isang pagkakamali doon ay matatalo ka at pwede kang mamatay. Napabuga ng malalim na hininga si Ace na tinalikuran ang binata. Ngunit naramdaman na lamang ni Ace ang matipunong braso ng binata na pumupulupot sa katawan niya. Napasinghap na lamang ang tibo ng madama ang init na hininga ni Caleb sa balikat niya. Selena, sa maikling panahon na nakakasama ko kayo ni Inay Sonia, ay mahalaga ka na sa akin. Lalo na si Inay. Hindi na kayo iba sa akin. At titiyakin ko sa iyong mananalo ako sa sabong. Hindi ako matatalo. Paano mo masisiguradong mananalo ka, ha, Caleb? Tanong ni Ace sa binata. Dahil hindi ako ordinaryong manok lamang. Isa akong tao at may utak. Trust me. Walang mangyayari sa akin. Ani Caleb na mahigpit na niyakap ang katawan ni Selena. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang nadarama ng mga oras na yon. Nais niyang sumandal sa malapad na katawan ni Caleb. Ang mainit na katawan nito ay nagdudulot sa kanya ng kakaiba. Habang ang malapad nitong dibdib ay matitigas na nagbibigay sa kanya ng sandalan at matitibon ng braso nito ay proteksyon. Napakagatlabi na lamang si Ace nang pumatak ang luha sa mga mata. Unang beses na nakadama siya ng ganito sa ibang lalaki. Ang dating nagpapadama sa kanya ng ganito ay ang yumao na ama na namatay noong nasa elementarya pa lamang siya. Simula noon ay nakalimutan na ni Ace ang pagkaramdam ng may masasandalan at may makakapitan. Nakalimutan na niya kung ano ang pagkaramdam ng may nag-aalaga at nagmamahal. Natuto siyang maging matapang at maging tigasin para lamang sa kanyang Inay Sonia na sakitin. Ace, umiiyak ka? Iniharap ni Caleb sa kanya ang tomboy na si Ace. Unang beses niya itong nakitang lumuha at nasasaktan si Caleb sa nakikitang umiiyak ito sa harapan niya. Maingat na pinahid ni Caleb ang luha sa mga mata ni Ace. Muli ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na napigil pa ni Ace ang sariling halikan
ang nakaawang na labi ng binata. Napapikit na lamang din si Caleb na tinanggap ang mainit na halik ni Ace. Mahal na mahal niya ang tibong ito at hindi man aaminin ni Ace, pero dama niyang mahal siya nito. Hindi ko sinasadya, sorry. Ni Ace at napapayo ko matapos maghiwalay ang kanilang mga labi ni Caleb. Isang napakatamis na ngiti naman ang sumilay sa mga labi ni Caleb at muling iginapo si Ace sa mga braso niya. Pumayag ka na. Pangako ko sa iyong mananalo ako sa laban. Halos magdamag na nagtatalo silang dalawa ni Ace at Caleb hanggang sa nagbukang liwayway na at bumalik na sa pagiging tandang si Caleb. Gustong matawa ni Ace nang bumalik ito sa pagiging tandang. Ang ingay ni Ugis na ginugulo pa rin siya. Tumatalag ito na nagmistulang inahing manok. Alam niya ang ibig sabihin ni Caleb. Kinukulit siya nitong isabong ito sa derbe. Pero kung noong tandang lamang ito na si Ugis, ay hindi niya ito ipansabong dahil paborito niya si Ugis sa mga tandang niya. Mas lalo na ngayong nalaman niya ang totoong sekreto nito. Ito na pala ang milyonaryong si Caleb de Selva. Mas lalong hindi iyon gagawin ni Ace. Ace! Ace! Pagtawag ng tita Lourdes niya. 6:00 na ng umaga at inihanda na ni Ace ang pagkain na dadalhin niya sa ospital para sa tita Lourdes niya na pumalit sa pagbabantay kay Inay Sonia para makapaghanap siya ng pera. Tita, bakit? Nag-aalalang binuksan ni Ace ang tiyahin. Sa tono kasi ng boses nito, natataranta ito. Bumungad kay Ace ang lumuluhang tiyahin. Kinakausap ako ng doktor, Ace. Kailangan na urgent surgery na si Sonia. Tiyang, kulang pa ang nalikom kong pera. Nasa 700,000 ang kailangan para sa valve repair na gagawin kay inay. Nasa 250 pa lang ang nalikom ko. Lahat mula sa aking ipon at nahiram ko sa mga kaibigan ko. Napapaiyak na si Ace. Tita, kakausapin natin ng doktor na i-down payment na lang muna itong 250,000 at paniguradong babayaran ko ang kulang matapos ang surgery. Pipirma ako ng promissory note. Ang mahalaga, maoperahan si Inay Sonia. Uwi ka ng tibo. Napapahilot naman sa sentido si Nanay Lourdes na napatitig sa pamangkin na desperada na. At saan ka kukuha ng pera ha? Nang ganun kalaking halaga, Ace. Bahala na, tita. Bahala na. Ni Ace na napatitig kay Ugis na panay ang sagi sa binti niya. Patawad, Ugis. Napatutop na lamang si Ace sa bibig at niyakap ang tandang na si Ugis. Kaya wala siyang nagawa at kaagad siyang pumunta sa sabungan na tournament. Ilang oras ang lumipas nang maghahapon na. Napakalakas ng kabog sa puso ni Ace habang nagsisimula na ang derbe. Hawak niya si Ugis sa mga braso niya. Caleb, manalo ka ha. Hindi ka pwedeng matalo. Mahal na kita, Caleb, pero wala na akong magagawa pa. Kailangan na ni Inay ng operasyon at kailangan nating makuha ang patmaani. Naluluhang wika ni Ace na dinampian ng halik ang tandang na si Ugis. Ano Ace? Wala na talagang chicks ang pumatol sa'yo, no? Kaya manok na lang ang pinag-aksayhan mong halikan. Nako, kawawa. Pang-aalas ka ni Miro sa kanya. Naghihintay kasi itong bitawan niya si Ugis para lagyan ng tari. Pero sa halip na iabot ni Ace si Ugis,
ay niyayakap at hinahalikan niya ang manok at kinakausap pa. Baka nakalimutan mo na kung gaano kasakit ang suntok ko, Miro. Malaki ang problema ko ngayon. Huwag ka nang dumagdag. Baka balian kita ng tadyang paglabas ng sabungan. Asik ni Ace na inaabot kay Miro si Ogis. Muling nag-iingay si Ogis habang hinahaplos ni Ace. Hindi ka naman mabiro, pikon ka agad eh. Wika ni Miro na nilagyan na ng tari ang manok na si Ogis. Hindi na pinansin pa ni Ace si Miro. Sa halip ay umusal si Ace ng panalangin para sa kaligtasan ng tandang niyang si Ogis. Naiiyak na si Ace nang bitawan niya ang manok para harapin ni Ogis ang kalaban. Parang gustong tumakbo ni Ace sa gitna ng arena at kunin si Caleb na nakaharap ngayon sa pulang manok na panabong. Caleb, patawad. Patawad, Caleb. Ipanalo mo ang unang laban natin. Napapapikit na lamang si Ace nang magsimula na ang salpukan ng dalawang manok na panabong. Ngunit napahiyaw ang mga tao nang lumipad ng mataas si Ogis at pumagas pa sa ibabaw ng kalaban. Nang bumagsak ito sa katawan ng kalaban, ay nagsalpukan ng dalawang panabong. Ogis, kaya mo yan. Sigaw ni Ace. Sa pula! Sa pula! Sa puti! Sa puti! Sigawan ng mga tao sa loob ng cockpit arena. Habang si Ace ay hindi magkamayaw. Muling nagsalpukan ang dalawang panabong at lumabas ang masaganang dugo sa leeg ng kalaban ni Ogis matapos bumaon doon ang tari ni Ogis. Ogis! Napatakbo si Ace palapit kay Ogis. Panalo ito matapos mangisay ang pulang manok sa paanan nito. Tila naman may isip sa Ogis na sinalubong si Ace. Niyakap ni Ace si Ogis at pinaghahalikan. Hindi magkamayaw ang mga tao sa sigawan nila. Sumunod pa ang dalawang laban ni Ogis at nanalo ito ng straight wins sa 3 laban. Nakuha nila ang patmani na 10 milyon ng gabing iyon. Sobrang saya ni Ace at hindi niya mapigil ang sariling halikan ng sunod-sunod si Ogis. Caleb, panalo tayo. Nanalo tayo. Bulalas na Ace na sobrang saya. Ngunit napalis ang ngiti ni Ace sa labi nang nagmamadaling lumapit sa kanya si Ira. Ace, ikaw palang nanalo no? Milyonaryo ka na, Ace. Ang galing mo. Akmang yayakapin siya ni Ira, ngunit iniwasan ito ni Ace. Kaya naman, kamuntik nang mapapsubsob si Ira sa simentadong sahig. Ace, alam kong napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa iyo, pero pinagsisihan ko na yun. Nagkakamali lang ako na sumama kay Miro. Ace, patawarin mo ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Nagsusumamang wika ni Ira. Napangiti na lamang si Ace ng matamis na nakatitig kay Ira. Gusto niya itong pagtawanan. Nakakatawa naman kasi talaga ang itsura nito. Alam mo, Ira, kung anong na-realize ko nang maghiwalay tayo? Tanong ni Ace kay Ira. Na-realize mong mahal na mahal mo ako? Na-realize mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, Ace? Ganun ba? Napakatamis ng ngiti sa labi ni Ira na tanong kay Ace. Hindi napigil ni Ace ang mapalatak sa tinura ng dalaga. Makapal talaga ang mukha ng babaeng ito. Na-realize kong babae ako, Ira, at mas maganda ako sa iyo. Babae akong kailangang alagaan at mahalin. Babae ako, at hindi pwedeng habang buhay lang akong gawing gatasan ng babaeng gaya mo na mukhang pera. Di ba, Ogis? Ni Ace na hinaplos ang ulo ni Ogis. Sumagot naman ang manok na tila ba nakakaintindi sa sinabi ng tibo. Ace, pwede ka bang ligawan kung babae ka talaga? Napakamot sa ulong wika ni Miro. Tinawanan lamang ito ni Ace. Tsaka na kapag matalo mo ako sa sapakan. Tawanan ang mga sabongerong nakarinig ng pag-uusap nila Ace
Ira at Miro. Nagmamadaling lumabas naman si Ace sa sabungan. Dala si Ogis. Habang nakasunod si Paing sa kanya. Pre, tsaka na ang balato ha. Bibigyan kita bukas. Kailangan ko munang puntahan si Inay Sonia sa ospital. Kailangan niya ng operasyon kaagad. Wika niya kay Paing na nag-aalala din sa kalagayan ni Inay Sonia. Tinapik niya ang balikat ni Ace. Ipagdarasal ko ang kaligtasan ni Inay Sonia, Ace. Salamat paring Paing. Ma'am Selena, tara na. Pagtawag bigla ni Mayong kay Ace na binuksan pa ang pinto ng napakagarang kotse na pag-aari ni Caleb. Sandali. Pagtawag ni Ira na nagulat nang makita ang asistan ni Caleb na sumundo kay Ace. Tara na Manong, sa ospital tayo. Utos naman ni Ace kay Mayong dahil kinatigil saglit ng lalaki. Pero kaagad namang tumalima. Kung makapagsalita kasi si Ace ay parang ang amo rin na si Caleb. Napapailing na lamang si Mayong. Ang tomboy na ito na kaya ang mag-aalis ng sumpa para sa amo niyang si Caleb. 2 taon na kasi simula noong isinumpa ito ng mga dalakit nun. 2 taon na rin si Mayong na nagsisinungaling sa mga magulang ni Caleb. Tuwing tinatanong ng mga ito kung nasaan ito kapag hating gabi. Nagngingit-ngit ang kalooban naman ni Ira sa nakitang sumakay si Ace sa isang magarang sasakyan. At hindi siya nagkakamali. Ang driver ng kotse na yon ay ang asista ni Caleb de Selva. Magalang na magalang ang pagtawag nito kay Ace bilang Ma'am Selena. Naging babae na kaya ang tomboy na yon? At ang kasintahan niya ay ang milyonaryong si Caleb de Selva? Nababahalang tanong ni Ira sa sarili. Makabal din talaga ang mukha mo no, Ira. Matapos mong pag-awayin sina Ace at Miro. Ngayon, babalik ka na naman kay paring Ace matapos siyang manalo ng milyones. Pang-aalas ka pa ni Paing. Hoy Paing, huwag kang pakialamero. Atubagin mo yung mabaho mong kilikili kaysa pakialaman ng buhay ko. Nagkamali akong sumama kay Miro at susuyuin ko si Ace para bumalik siya sa akin. Natawa ng pagak si Paing sa sinabi ni Ira. Sa tingin niya ay mukhang malabo na yung magbago. Nakikita kasi ni Paing ang unting-unting pagbabago ni Ace simula noong araw na iniwan ito ni Ira. At mas gusto ng mga kaibigan nila ngayon ang magaang muka at masayahing si Ace na walang Ira sa buhay. Yun ay kung suswertehin ka. Hindi mo ba nakikita na may sumusundo na kay paring Ace? Nakangising iniwan ni paring Paing si Ira na nanggigigil sa inis. Naiwan si Ira na may masamang binabalak na naman nang maalala ang manok na si Ogis ni Ace. Tama si Paing. Mahirap nang kuhanin muli ang loob ni Ace dahil sa ginawa niyang pagtataksil dito. Kilala rin niya ang ugali ni Ace. Kaya kung hindi siya yayaman sa panguhutot kay Ace, ay nanakawin niya ang manok na Ogis para isabong o di kaya ay para ibenta. Hanggang magdamag pa ang 3 wins kaya may oras pa siya. Napakagaling ng Ogis ni Ace at nagmistula itong may utak kanina habang humaharap sa mga kalaban. Samantalang si Ace, matapos mabayaran ng buo ang ospital, ay nakahinga siya ng maluwag. Excited na siyang makita ulit si Ogis pag-uwi niya sa bahay noon. Iniwan niya kasi kanina si Ogis matapos ang sabong dahil pinuntahan pa niya ang Inay Sonia niya sa ospital. Napangiti pa si Ace nang mapadaan sa isang department store at napakagatlabi. Babaguhin niya ang pagkatao para kay Caleb. Mahal na niya ang binata kaya sosorpresahin niya ito. Si Caleb lamang ang tanging lalaki na nagpadama sa kanya na isa siyang babae na karapat-dapat na mahalin. Nahihiya pa si Ace na mamili ng magandang bestida para sa pagharap niya kay Caleb mamayang hating gabi. Mabuti na lang at tinulungan siya ng butihing sales lady na nag-a-assist sa kanya.
Hindi niya kasi alam kung anong uri ng damit na pambabae ang babagay sa kanya. Napakatamis ng ngiti ni Is habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Napakaganda pala talaga niya kapag nagsusuot ng damit pambabae. Habang sa pamamahay naman ni Is, ay maingat na pumasok si Ira kasama niya si Miro para nakawin ang panabong ni Is na si Ogis. Ano na, Miro? Wala ba talaga? Imposible. Diyan lang naman nilalagay ni Is ang mga manok panabong niya sa likod. Bakit wala? Tanong niya kay Miro. Naiinis na hinila ni Miro si Ira. Oh, ikaw ang tumingin. Nasuri ko ng bawat kulungan. Pero wala akong makitang puting tandang. Lintik naman, Ira. Tingin mo sa akin, tanga. Alangan naman nasa loob ng bahay. Oh, tama ka naman. Ano kaya kung pumasok tayo roon sa bahay? Di sasagarin na natin at baka nasa loob nga. Malay mo, nasa kwarto niya. Ani naman ni Miro. Inirapan ito ni Ira. Sira ulo ka. Alangan namang itatabi ni Is sa pagtulog ang tandang niya. Nagkatawanan pa silang dalawa ni Miro na pumasok sa bahay at napatangan na lamang sila sa kanilang nasaksihan sa loob ng kwarto ni Is. Himbing na himbing sa pagtulog ang puting tandang sa mismong kama ni Is. Nagmistula itong taong nakahiga ng patihaya sa kama at nakakumot pa ng maayos. Ira, kurutin mo nga ako. Yung tandang ni Is, nakatihayang natulog. Bulalas ni Miro na hindi makapaniwala sa nakita. Oo, hindi ako bulag. Bahala na. Bilisan mo na. At isilid mo na ang tandang sa bayong para makaalis na tayo. Anas ni Ira. Walang nagawa ang tandang nang ipinasok ito ni Miro sa bayong. Nag-iingay pa ang tandang at nagmistulang nanlaban kay Miro. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Ngayong gabi, sila ni Miro ang magiging susunod na milyonaryo. Sila ang susunod kay Is na makakuha ng pot money sa 3 wins. Hoy, anong ginagawa nyo? Sigaw ni Is na bumaba ng taxi. Saktong lumabas kasi sina Miro at Ira sa gate ng bahay ni Is nang siya namang pagdating niya. Napakabilis ng kabog ng puso ni Is nang makitang may bitbit ang dalawa na isang bayong. Miro, tara na, bilis! Hinabol ni Is ang dalawa. Tumakbo ng mabilis ito. Nahuli ni Is si Ira at hinila ni Is ang braso niya. Anong laman ng bayong ha? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Is kay Ira habang si Miro ay nakaalis na sakay sa kanyang motorsiklo. Iniwan ito si Ira na hawak pa ni Is. Is, gamit ko lang naman yun. Kinuha ko mula sa loob ng bahay. Nangangatal ang mga labing sagot ni Ira kay Is. Ako ang nagliligpit lahat ng gamit mo, babae ka. Kaya alam kong naisilid ko na lahat sa loob ng maleta ang mga gamit mo. Ngayon, sagutin mo ako at tigilan mo ang kasinungalingan mo. Anong laman ng bayong? Is, nasasaktan ako. Ano ba? Bitawan mo ko. Masasaktan ka talaga sa akin, Ira, kung hindi mo ko sasagutin ng maayos. Wika ni Is na mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak kay Ira. Ang tandang mong puti, yung nanalo sa derby. Natatarantang sagot ni Ira kay Is. Ano? Anong gagawin niyo kay Ugisa? Siyempre, isasabong para kami naman ang manalo ng 3 wins. Ang galing kayang makipaglaban ng manok mo. Nakangiting wika ni Ira. Tila nagdilim ang buong mundo ni Is sa narinig. Samot-saring damdamin ang nakapaloob sa puso ni Is na mga oras na yon. Takot na takot siyang baka kung anong mangyari kay Ogis. Lalo na at malapit ng mag-12 ng gabi. Tandaan mo to, Ira. Kapag may masamang mangyari kay Ogis, ako mismo ang tatanggal isa-isa ng mga tadyang mo. Itinulak ni Is si Ira at patakbong naghanap ulit ng taxi
na masakyan pabalik ng sabungan. Tinawagan niya rin si Mayong para matulungan siyang makuha si Ugis. Sobra siyang nag-aalala sa tandang na nagpapalit anyo sa pagsapit ng hating gabi. O mas tamang sabihin na sobrang siyang nag-alala kay Caleb. Halos magkasunod lamang silang dumating ni Mayong sa cockpit arena. Nanlulumo na lamang si Is nang makitang nasa gitna na ng arena si Ugis na hawak ni Miro. May tari na ito. Simula ng laban! Sigaw ng Kristo at binitawan na ni Miro si Ugis. Wag, Caleb! Sigaw ni Is at sa isang iglap ay lupaypay si Ugis na tinamaan ng tari sa dibdib. Caleb! Napatakbo na lamang si Is sa gitna ng arena. Nakasunod sa kanya si Mayong na galit na galit. Nagulat ang lahat sa nakitang sinalubong ni Is ng malakas ng sipa ang mukha ni Miro. Anong nangyari, Is? Tumigil ka! Awat sa kanya ng Kristo. Si Mayong naman ay mabilis na dinaluhan ang puting tandang na nangisay. Sumulak ang dugo nito sa leeg. Akin ang tandang na yan. Manok ko yan. Magnanakaw ka. Papatayin kita, Miro. Nakawala si Is at muling inundayan ng sipa at suntok si Miro. Sa huli, ay malakas na tinadyakan ito ni Is sa tiyan bago tumilapon sa lupa na nawala ng malay. Is, dadalhin natin si Ugis sa resort. Tara na, hayaan mo na yan. Sigaw naman ni Mayong kay Is. Lumuluha si Is habang nasa loob na sila ng sasakyan. Nasa kandungan niya ang ulan ng buhay na puting tandang. Ugis, Ugis, gumising ka. Caleb, huwag mo kong iwanan. Ani Is na walang patid ang mga luha sa mga mata. Habang si Mayong ay napakabilis na pinatakbo ang sasakyan para makarating sila sa resort kung saan naroon ang tirahan ng mga dalakitnon. Tumambad sa kanila ang madilim na paligid. Tanging maalwan na liwanag lamang na galing sa mga poste ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Saan? Saan sila nakatira, Manong Mayong? Dito lang, Is. Yung natirang malaking balete na iyan. Diyan lumalabas si Haring Eros at Prinsipe Erawan kapag tatawagin ni Boss Caleb. Sagot naman ni Mayong. Dalakit noon, Haring Eros, Prinsipe Erawan, magpakita kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Ibalik niyo sa akin si Caleb. Maawa kayo. Magpakita kayo sa akin. Sigaw ni Is na umiiyak pa rin. Is, natatakot ako. Hindi ka ba natatakot? Alanganing wika ni Manong Mayong sa nakaluhod na tibo. Hindi ako natatakot sa kanila, Manong Mayong. Kailangan nila akong harapin. Ibalik nila sa akin si Caleb. Hindi pwedeng mawala sa akin si Caleb. Mahal ko na siya. Hindi ko kayang wala siya. Umahagulgol na si Is habang yakap ang puting tandang na wala ng buhay. Sinasabing ang tunay na pag-ibig ay nakahandang hamakin ang lahat basta para sa taong iniibig. Walang takot na paulit-ulit na tinatawag ni Is ang mga dalakitnon. Habang si Manong Mayong ay nanginginig ang mga tuhod ng maramdaman ang kakaibang presensya na nasa paligid. Is, tara na lang. Natatakot na talaga ako, Is. Nauutal na wika ni Manong Mayong. Sabay hila sa braso ng dalaga upang itayo ito sa pagkakaluhod sa harapan ng punong balete. Bitawan mo ko, Manong. Hindi ako alis dito hanggat hindi nila ako kakausapin. Wala akong pakialam kung natatakot sila. Basta ibalik lang nila sa akin si Caleb. Sa isang igla pa ay umihip ang napakalamig na hangin sa paligid. Ang hangin ay nagmistulang yelo kapag dumadampi na sa balat. Lalong nanginginig sa takot si Manong Mayong na napatakbo palayaw roon nang makitang bigla na lamang nag-iiba ang kanilang kapaligiran. Bago pa man tuluyang bumukas ang portal ng balete,
ay kumaripas na ng takbo si Manong Mayong palayo sa lugar na iyon at iniwan si Is na nakaluhod pa rin sa harapan ng punong balete. Pangahas kang babae. Ginambala mo ang tahimik naming mundo. Ani ng isang malakas at malalim na boses na nasa harapan ni Is. Napatingala na lamang si Is sa isang malaking tao na itim na may kulay kahil na mga mata. Ang tenga nito ay patulis, habang ang mga ngipin ay maliliit na mahaba na nagmistulang lagari. Pero walang kahit anumang takot sa dibdib ang nadarama ni Is. Ikaw po ba si Haring Eros ha? Namatay si Ogis. Paano si Caleb ha? Ibalik mo sa akin si Caleb. Hindi ako papayag na mawawala siya sa akin. Mahal ko si Caleb. Maawa ka naman sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo basta ibabalik mo lang sa akin si Caleb. Ang ingay ng babaeng iyan, Caleb. Ilayo mo nga yan rito. Baka may makarinig pa eh. Naririndi ang tengang wika naman ni Prinsipe Erwan na sumulpot sa likuran ng amang si Eros. Hindi napigilan ni Is ang mapabahing dahil sa kakaibang amoy ng paligid. At sa paglinga ni Is ay wala na siya sa resort. Nasa ibang daigdig na siya ng mga engkanto kung saan ay nagliliwanag ang mga ilaw sa paligid. May mga naglilipa ng mga maliliit na taong kulay itim, subalit may mga kahil na mga mata. Selena, tahan na. Ayaw na Prinsipe Erwan ng maingay. Caleb, buhay ka? Mahigpit na niyakap ni Is si Caleb na naglalakad papalapit sa kanya. Nagyakap silang dalawa ni Caleb. Mahigpit na mahigpit at dama niya ang init ng katawan ng binata. Kung ganun ay buhay ito at hindi ito isang panaginip lamang. Buhay ako. Bago pa man nila ninakaw si Ogis, ay pinalaya na ako ni Haring Eros at Prinsipe Erwan Selena. Kwento pa sa kanya ni Caleb. Dinala lamang namin si Caleb sa mundo namin para kausapin ng maayos. Para sa gagawin naming kasunduan babae. Ani naman ni Haring Eros. Doon napagtanto ni Is na hindi sila masasama. Nakatira lang din sila sa mundo na hindi nakikita ng normal na mga mata ng tao. May buhay din silang dapat ay igalang ng mga tao sa mundo. Kahit nakakatakot tignan ang kanilang mga itsura, ay may gininto ang puso ang mga dalagit nun. Nakipagkasundo ito kay Caleb. Napapayagan nila si Caleb na magtayo ng resort. Pero bibigyan sila ni Caleb ng safe na tahanan na hindi magagambala ng mga bisita ni Caleb sa resort. Kaya naman nangako si Caleb na bibigyan sila ng perpektong tahanan na hindi gagambalain ng mga tao. At malaya naman si Caleb na magtayo ng kanyang resort. May bahagi nga lang sa resort na isolated at isasara ni Caleb at doon titira ang mga dalagit nun. Nakabalik din si Caleb at Ace sa mundo ng mga tao sa nakalipas ng 2 araw. Bumungad sa kanila si Manong Mayong na nangangalumbaba at nangingitim na ang talukap ng mga mata. Ang 2 oras kasi sa mundo ng mga engkanto ay kasumba sa ating mundo ng halos 2 araw. Masayang-masaya sina Ace at Caleb na magkasama. Umuwi sila ng bahay ni Ace para magbihis ng maayos at pagkatapos ay pupuntahan nila si Inay Sonia sa ospital na nagising na raw 2 araw ang makalipas at hinahanap nito ang anak. Kung ano-ano na lang kasinungalingan ang sinasabi ni Manong Mayong kay Nanay Lourdes kapag nagtatanong ito kung nasaan na si Ace. Si Manong Mayong kasi ang nangangalaga sa lahat ng gastusin ni Sonia at ni Aling Lourdes sa ospital. Inay, gising ka na talaga. Bulalas na Ace na niyakap ang ina. Nag-aalala na ako sa iyo. Sinabi kasi sa akin ng assistant ni Caleb
na sumama ka sa boss nyo sa isang business trip. At anak, saan naman nanggaling ang malaking perang ginasto sa operasyon ko ha? Sunod-sunod na tanong ni Inay Sonia sa anak niya. Napanalunan ko sa sabong, Inay. Ilang milyon din ang panalo ko, Nay. Milyonarya na ang anak mo. Excited na bulalas na Ace at medyo sentimental ito. Teka nga, milyonarya ka na? At galing ka sa business trip kasama si Caleb ka mo? Bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ni Inay Sonia sa anak. Nakasuot kasi si Ace ng pambabaeng damit na at sexy pa. Inay Sonia, nagtatrabaho kasi sa akin si Ace bilang sekretarya ko. At syempre, nililigawan ko po ang anak mo. Ani Caleb na may halong katotohanan at kasinungalingan rin. Hindi naman nila pwedeng sabihin kay Inay Sonia na galing sila sa mundo ng mga engkanto. At sinagot ko na po si Caleb, Inay. Kami na po. Nakangiting wika ni Selena. Napabunghalit na lamang ng tawa si Inay Sonia sa narinig na sinabi ni Selena. Tama nga siya ng hinala. Hindi palang dumating ang taong magpapatibok ng puso ni Selena. Ate, baka mabinat ka. Dahan-dahan sa pagtawa. Sabat naman ni Tia Lourdes na masayang masaya para sa pamangkin. Pinagsalikop naman ni Caleb ang mga daliri nila ni Ace o Selena. Excited siyang dalhin sa mansyon nila ang dalagang titibo-tibo para ipakilala sa mga magulang. Ang tomboy na bumihag sa pihikang puso ni Caleb at ang tomboy na nagalis ng sumpa niya sa mga dalakit nun. Ang tunay na pag-ibig ni Selena, kahit na isa pa siyang tandang, ang nagpalaya kay Caleb mula sa sumpa ng mga dalakit nun.